para sa ating tanungan portion. Atin mo nang unahin itong nangunguna si Ma'am Sofia Parane. Ma'am Sofia Parane, good evening sa'yo. Ma'am Sofia? Hello po, magandang gabi sa kanilang lahat. Nakikita niyo ba ako? Opo. Sandali lang po. Okay. Yan. So nakikita na ba ako? Nakikita ka na ba? Hello po sa lahat. Hello? Yes, hello. Medyo ano lang yung ano, Hello? garbled lang yung ano mo. Kratik brother dyan do. Sandali lang, tanggalin ko yung ano. Try mo tanggalin yung ano, headset. Static ba? Oo, very Sandali. static. Okay. Okay na ba yan? Okay na. Hello po. Okay, go ahead. Okay. Una sa lahat, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa kanilang lahat. Ako po ay si Sofia Parani from Northern Samar. Bali, inabangan ko po yung punto por punto since last year pa, pero hindi po ako nakakapasok kasi hindi ko po alam kung paano mag-add sa Zoom. So, I'm very glad na itong opportunity na to ay I'm so happy na nakapasok ako sa punto per punto for the very first time. Okay, so actually I'm a transsexual. I'm a converted transsexual. Bali, meron akong testimony siguro sa linggo. Gusto kong pumasok para ma-enhance o ano ko yung mga nasa LGBT plus community para malaman nila na ang katotohanan ay, mali yung pagiging member ng LGBTQI. So ako po ay isang transsexual, nagpa-opera na pa ako lahat-lahat. Yung katawan ko na bago na lahat. Kaya tinawag na transsexual kasi nagpa-sex change. Okay, so ngayon po, nag-start po ako ng conversion anong last year. Hindi ko po maano yung buwan, siguro it was September, nung napanood ko po yung Our Lady of the End Times na pinanood ko kay Brother Adrian Milag ba yun? So, starting from that, hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko regarding sa conversion na ginawa ni Mama Mary sa akin. So, from there, nagkaroon ako ng pagbabago. Dire-diretso yun, 1 week muna na non-stop of crying, na feeling ko hindi ko talaga may stop yung yung luha ko. Tapos sabi ko kailangan kong magawang magbago kasi hindi talaga tama. So siguro yung ginawa ng ng parents ko noon na laging nire-remind sa akin kasi devout Catholic sila. So nire-remind nila sa akin lagi na mali yung talaga yung pagiging isang bakla. So ako naman kasi wala namang masama sabi ko noon hindi naman masama kasi wala naman akong ginagawa. Hindi ako nakikipag-apid sa iba. As in, straight lang ako, bahay, school, simbahan, ganun lang talaga yung ano ko. Dahil doon sa parang magulo na yung isip ko, ang ginawa ko ay parang umalis ako sa family ko. I have made my own life. Nag-travel ako abroad. Lahat ginawa ko. Hindi naman ako pumunta o pumasok sa mga vices. Hindi ako nag-drugs or hindi ako uminom. Wala akong mga ganun. Hindi ako nakikiapid sa iba-iba. Wala akong ganun. So straight lang talaga ako. Yung kumbaga, trabaho lang, aral, bahay. Pero sa church, hindi ko na ipagpatuloy yun. Kasi pumunta ako, nag-travel ako sa Middle East, so nawala na lahat. Nawala na yung devotion ko kay Mama Mary. Actually, I was the president of the Legion of Mary when I was in elementary. So, nakalimutan ko yung Bible, nawala sa akin lahat, nakalimutan ko yung rosary. Even yung rosary, hindi ko talaga hindi ko alam kung paano ko mag-start. So ito lang last year, through the conversion made by Mama Mary, doon lang ako nabago. So doon ako nag-start ulit mag-rosary, lahat-lahat. At nagno-novena na ako, tapos nag-aaral ako ng mga buhay ng mga santo, pinag-aralan ko. At ngayon, dito sa church namin sa Northern Samar, to be specific sa Lavisares, ay tumutulong ako sa simbahan. Hindi ako nagpapabayad. Nililinis ko lang yung simbahan. Yung sabi ko, i-offer ko to kay God.
So, naglilinis lang, ganun-ganun lang. So far, yung punto per punto, kasama si Father Darwin at saka yung team ninyo, ay inaano ko, kumbaga, kino-convince ko yung mga tao dito sa parokya namin na panoorin yung punto per punto. Kasi ang punto per punto ay napakagaling pagdating sa mga doktrina. Very proud to say na yung bumubuo ng punto per punto ay talagang magaling, maganda magpaliwanag ng mga doktrina. Kasi ang nasasaktan ako bilang isang Katoliko kasi maraming tao dito sa amin na walang alam pagdating sa doktrina. Parati ako nakikipag-argue, hindi naman argue na magkakasamaan, kaya lang yung parang pakiramdam ko, bakit hindi alam ng mga tao yung mga ganitong doktrina. So lumalabas ang kakulangan ng ating simbahan ay ang hindi pagbigay ng tamang tawag doon, yung catechism. So sabi ko in general, bakit may mga Katoliko na nakukuha ng ibang sekta? It's dahil sa kakulangan ng pag-aaruga ng namumuno ng simbahang Katoliko. So walang evangelization. So hindi alam pagkatapos ng binyag, tapos na. So hindi nila pinapaalam ang responsibility ng bawat Catholic. So ako ngayon bilang isang Katoliko ngayon sa panahon na to, tumutulong ako sa pag-preach ng ganung bagay na kailangang malaman ng tao ang sakramento ng Diyos. So yun. So bali sa testimony night na lang magdadagdag ako. So meron lang akong katanungan. Ang tanong ko po, kasi lagi akong nananaginip ng palatandaan kung saan may mamamatay sa aming pamilya. Simula po nung 9 years old ako, para nakakakita ako dati ng ng mga kaluluwa na hindi nakikita ng iba. Tapos ako nun sa church every Friday, sabi ko gusto kong matanggal. So lagi ako nagdadasal every Friday. Pero natanggal na yon, yung parang third eye or something. Natanggal naman siya. Kaya lang meron pa rin akong instinct nakakaramdam na pag merong hindi ko alam kung kaluluwa ba or demonic or attraction or whatever. Parang nararamdaman ko lang siya. So, yung tanong ko, ano kayang ibig sabihin ng parati kong pananaginip ng mga bagay na nagpapahiwatig na may mamamatay sa pamilya namin, katulad nung building. Pag nanaginip ako ng malaking building, nakakikita ako ng mga rooms na maliliit. Nakakakita rin ako ng mga sasakyan na dumadaan sa iba't ibang highway na putol-putol. At nakakakita, halimbawa, nag-aano rin ako ng dugo, nakakakita ako ng dugo, o lumalabas sa bibig ko yung mga dugo ng dugo. At saka, pag nagta-travel ako abroad sa panaginip ko, ibig sabihin, may mawawala sa, it's either sa pinsan namin, sa malapit na kaibigan, or sa family. Parating ganon. So, proven ko na yan since nang maliit pa ako hanggang ngayon. So, lately, the other day, namatay yung asawa ng first cousin ko, na naginip din ako ng ganyan. Kaya sabi ko, sino naman kaya ang pamilya namin na mawawala? So narinig ko nung kahapon, nawala yung asawa ng pinsan ko. So sabi ko, anong ibig sabihin na parati akong nananaginip, halos straight 1 week bago mamatay ang isang tao, napapanaginipan ko yung mga ganong bagay. So ang tanong ko po, gusto kong malaman kay Brother Wendell, kasi siya yata yung expert sa ganito. Kung anong ibig sabihin nun, meron bang demonic position sa akin or meron bang, hindi ko alam kung ano. Kasi most of the time, nananaginip ako between 12 midnight until 3 o'clock in the morning. At saka halos gabi-gabi, simula nung siguro mga na ngayon, siguro 4 years, hindi ako nakakatulog, minsan 1-2 oras lang. Kasi yung oppression nangyayari sa akin every 12 midnight hanggang 3 o'clock, lagi akong ginigising. Basta nagigising na lang ako, hindi na ako makatulog. Pero hindi naman ako natatakot. Wala naman akong ganun. Kasi nag-start, previously, bago ako ma-convert, takot ako sa mga spirits, takot ako sa demons. Tapos simula nung mag-confession, noong March 24 to be specific,
parang natanggal yung lahat ng fears ko. Fear ko sa hanap buhay, fear ko sa pagkain, fear ko I mean sa lahat. Pati mga devil tumula sa akin yun. So yun yung isang gusto kong i-share sa inyo during the testimony night. Kung ano ang naitutulong ng totoong pag-offer, I mean confession. Confession is the best pag harap-harapan sa pare. Talagang wala kang magagawang kasinungalingan kaysa doon sa yung merong harang. So, yun po. Yun yung first question ko. Okay, Ano po yung sabihin? okay, Brother Wendell Talibong, at bago mo na yan, Brother Kenneth Bustamante, good evening sa'yo. Nandiyan na pala si Brother Kenneth ngayon. Wait lang ha. Brother Kenneth ng Pagadian, good evening sa'yo bro. Ayan, magandang gabi Brother Zando at magandang gabi sa mga nanonood, sa mga nakikinig ngayon sa Punto por Punto. At salamat sa patuloy niyong pagsubaybay at pagsuporta sa ating palatuntunan bawat gabi. Back to you Brother Zando, sa lahat mga kapatid natin. Okay, bigyan natin kay Brother Wendell Talibong ang pagsagot sa kanyang katanungan, Brother Wendell. Brother Wendell. Teka lang muna ha. Brother Wendell. Asan si Brother Wendell? Okay. Mukhang wala si Brother Wendell sa kanya kinauupuan ngayon. May meeting daw sila bro. Meeting Meeting yata. Okay, Brother Kenneth. Total, naka-attend ka naman doon sa nila, Brother Wendell. Seminar doon sa Cebu. Mari bang sagutin ng kanyang katanungan? Yes, nakikinig ako sa ating kapatid. Sa ating kapatid na si Sofia. Magandang gabi sa iyo kapatid, no? Dito sa pagdating ni Father Darwin, dito sa Pagadian City, Brother Zando, baka naikwento ni Father Darwin na merong ganyan din na simptomas na isang lalaki na yung mahinhin siya at meron siyang sintomas na kagaya mo kapatid na kung saan na yung grade 1 pa lang siya ay nakakita na siya ng mga kaluluwa. At nang na-examine ito ni Father Darwin dito sa Pagadian, ay nag-react agad dito Brother Zando. Nag-react agad kaagad ito. At yung tinatanong namin ano yung kaniyang mga simptomas, ganun din. Hindi makatulog at meron tinatawag na sumasagabal sa kanya. Pero napakalaking ginawa mong kahalagahan yon yung pagkumpisal mo sapagkat yung pagkumpisal ay isa yung paraan. At sa tingin ko, of course, kontaminado yata tayo dyan kapatid. At kung pwede, kung meron kang guide, yung deliverance prayer ni Father Skia, mas mabuti na pagkatapos ng confession, pumunta ka sa Blessed Sacrament at yung mga ginawa mo, ay surrender mo doon sa Blessed Sacrament. Merong guide doon na maaari mong gamitin. Dito sa aklat ni Father Skia, itong aklat ni Father Skia, dito sa page 350, sinasabi din dito na merong tinatawag na discerning of private revelation. So mag-ingat po tayo, lalo na yung merong panaginip sa iyo at merong mamamatay at meron namang resulta. Sabi ni Father Sakia dito, meron tayong discernment diyan kasi posible din diyan na naging opening sa demonic, no, yung naturang paraan. So ang nakakabuti willing ka naman, no, at nagumpisal ka na. Patuloy mo lang yan kapatid at kung maari ay bumili ka nung aklat, no, nung aklat ng manual sa prayer para pagkatapos ng kumpisal, pagkatapos ng misa, pumunta ka sa tinatawag na Blessed Sacrament para doon yung pag-close ng yung posibleng open na third eye. Yun lang kasi dito sa Pagadian, yun yung nangyari sa yung nangyari dito sa Pagadian na kung saan ganun din yung kanyang sitwasyon. Ganun din yung kanyang sitwasyon at sisiguruhin mo na lahat ng mga nagawa mong kasalanan, lalong-lalo na mortal na sala, ay isulat mo yon at
makumpisal mo yon. Kapag hindi mo kasi makumpisal, merong hold pa yung demon dyan, merong pang hold. Kaya pag hindi mo nakumpisal yung ibang kasalanan, so magnilay-nilay ka ano yung mga kasalanan na maaari mong ikumpisal sapagkat napakaganda ng ating sakramento ng ating simbahan. At gumamit ka rin ng mga sakramentals, itong rosary, bawat gabi at maging itong crucifix. Gamitin mo itong crucifix para bawat gabi pwede mong ilagay sa ilalim ng iyong unan itong crucifix para tuloy-tuloy ang pagtulog po ninyo. Yun lang, Brother Jando, baka mayroong idagdag yung mga kasama. Okay, Sofia? Kapatid na Sofia? Opo. Question ka? Okay po. Actually po, siguro meron talagang demonic possession. Hindi lang katulad nung maliit pa ako. Kasi when I was 9 years old, nakikita ako yung nangyayari sa isang tao in 5 seconds. Katulad nung mama ko, nakafocus talaga ako sa mama ko eh. Lahat ng nangyayari sa kanya, nakikita ko in 5 seconds. Pero lahat yun, yung masasama, let's say kung mawawalan ng malay ang mama ko, kung may masamang mangyayari sa kanya, yun yung nakikita ko lagi. Kaya sabi ko parang hindi maganda, kaya sinabay ko dun sa simbahan every Friday, dadasal ako na sana matanggal kasi walang gamit. Paano ako makakatulong kung in 5 seconds lang malayo siya? Paano ako tatakbo ka pa? Hindi mo na maano. Kaya ang ginagawa ko noon, lagi ko siyang binabantayan. Halos araw-araw nung maliit pa ako binabantayan ko siya kung saan siya pupunta para masiguro ko na safe siya. Actually, marami na rin, mahilig kasi kami sa mga albularyo eh. Siguro hindi lang 20. Kung bibilangin ko hindi lang 20 persons na mga albularyo yung pinuntahan namin. Siguro lampas 20 na, hindi ko alam. Hindi ko maalala lahat ng pangalan. Pero lately, itong bumalik na ako ng Pilipinas, siguro mga 10 ganun. Yun yung mga kilala ko. So, siguro isali ko rin yun sa pag-break ng curse. At saka Brother Jando, dito sa namin, sa parokya namin, yung mga pari dito, ini-enhance ko sila na mag-aral sila ng prayer of deliverance, yung sa exorcism. Kasi sabi ko, lahat ng mga exorcists, sinasabi nila that priests are healers. So, yung isa dito na pinsan ko ay pari. Siya ang in charge dito sa parokya namin. Pinsan ko siya. Sabi ko sa kanya, Father, pag-aralan mo yung exorcism kasi ikaw, pwede kang maasahan kasi halos dito sa Northern Samar, wala talagang gustong maging exorcist. Hindi ko alam kung takot sila or whatever, o baka naman hindi lang nabibigyan ng pansin, sabi ko sa kanya. So, baka maano ko siya, makumbinsi ko siya na sumali sa pagiging exorcist. Hopefully, actually right now, ang ginagawa ko is evangelization coming from the punto per punto lessons by imparting about the right doctrines of the Catholic Church. So this is really the good thing that is happening na yung punto per punto is doing their best to impart what is the right doctrine of the Catholic Church, which is the true church. So, sana mag-continue yung programs ninyo, yung programa ninyo. At saka, yung ibang members ng Punto per Punto na i-add ko na si Brother Aljan, yung 781 Catholic ba din? 721 Catholic. Tapos si Brother John Ray, na-add ko na rin. Pero yung iba hindi ko alam. Yung Mr. Mr. Sino yun? Yung kanina lang, yung nag-ano ng katuroan. Yung ano niya, hindi ko pa rin nasama, pati yung iba. So, siguro i-add ko na lang later. Pwede pa magtanong?